ang pagdududa sa sarili, kung minsan ay pagdududa rin sa awa ng Diyos. Dahil ang totoo, kahit sukuan natin ang sarili natin, kahit pagdudahan natin ang sarili natin, hindi nagbabago ang tiwala ni Jesus sa atin. At yun yung nakatataba ng puso. Yun yung nakamamangha sa ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling nagpakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro, sapagkat makaikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Magsiupo pang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Naranasan niyo na hubang pagdudahan kayo ng ibang tao? Napakasakit po nun. Na ikaw, alam mo namang wala ka namang masamang ginawa, pero kuminsan kahit sarili mong kaibigan, pagdududahan ka. Naranasan niyo na ba yon? Napakasakit. Pero, alam niyo ba kung ano yung mas masakit? Tanong niyo sa akin, ano? Yung bang napaniwala ka na sa pagdududa ng ibang tao, na kahit ikaw, nagdududa ka na sa sarili mo? Yun ang pakiramdam ni Pedro. Minsan niyang sinabi kay Jesus, ano man pong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Tapos nung nililitis na yung Panginoon, 3 beses niyang sinabi, hindi ko kilalang taong yan. Kung minsan din, ganun tayo, di ba? Sabi natin, mahal natin si Jesus. Sabi natin, kaya nating panindigan ang ating pananampalataya. Pero kapag dumaan na tayo sa mga pagsubok sa buhay, kapag may mga pagkakataon na sinusubok na yung pananampalataya natin,
Hindi na natin mapanindigan. Kay dali natin panghinaan ng pananampalataya, kay dali nating mahulog sa kasalanan, kay dali nating talikuran ng Panginoon. At kung minsan, nahihiya na tayo sa Kanya o nahihiya na tayo sa sarili natin. Lalo na kapag paulit-ulit tayong nagkakasala, hindi lang 3 beses, sasabihin natin, siguro hindi na ako mapapatawad ng Diyos. Siguro hindi na ako karapat-dapat sa Kanya. Kaya tayo mismo, nagdududa na tayo sa sarili natin. Pero alam ninyo, ang pagdududa sa sarili, kung minsan, ay pagdududa rin sa awa ng Diyos. Dahil ang totoo, kahit sukuan natin ang sarili natin, kahit pagdudahan natin ang sarili natin, hindi nagbabago ang tiwala ni Jesus sa atin. At yun yung nakatataba ng puso. Yun yung nakamamangha sa ating Panginoon. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, yung tagpo sa muling pagkabuhay ng Panginoon, na si Pedro ay bumalik na sa dati niyang buhay kasama yung mga alagad. Out of frustration, out of self-doubt, that they will be able to follow the Lord still, nagdududa sila kung talaga bang makasusunod pa sila sa Panginoon. Bumalik na lang sila sa dati nilang buhay, sa pangingisda. Pero ang hindi nila alam, sa kanilang pagbalik sa dati nilang buhay, doon sila hahabulin ni Jesus. Doon sila tatagpuin ng Panginoon. At kung paanong nagpakilala si Jesus nung unang pagkakataon na nangingisda din yung mga alagad, lalo na si Pedro, muling sinariwa ng Panginoon ang pagtawag niya kay Pedro. Dahil lalo na noong panahon na ang laki-laki ng pagdududa niya sa kanyang sarili. Gayon din yung mga alagad. Hindi kasi nagkaroon ng pagkakataon si Pedro na sabihin sa Panginoon, I am sorry. Hindi nakahingi ng tawad si Pedro kay Jesus dahil kahit nagsisisi siya ng lubos ng talikuran niya ang Panginoon, wala na siyang pagkakataon dahil ang Panginoon ay ipinako na sa krus. Kaya yung Ebanghelyo ngayon ay pagbibigay ng pagkakataon ng Panginoong Jesus kay Pedro na magbalik loob sa Kanya at sariwain muli yung kanyang pagtatalaga ng sarili kay Jesus. Kaya sa pagharap ni Pedro muli sa ating Panginoong Jesus, nakatutuwa yung mga simbolo na ginamit ni Juan. Una, yung pagbibihis ni Pedro bago siya lumapit kay Jesus. Natatandaan niyo ba yung nagkasala si Eva at Adan sa Genesis? Di ba kumuha sila ng mga dahon at nagbihis sila? Bakit? Dahil sa kahihiyan ng malaman nilang sila'y hubad. Si Pedro ay nagbihis bilang paalala ng kahihiyan ng kanyang ginawang kasalanan sa Panginoon. Pero hindi kagaya ni Eva at Adan na nagtago mula sa Diyos. Si Pedro naman ay nagmamadaling lumapit kay Jesus. At yun ang paanyaya sa ating lahat. Magduda ka man sa iyong sarili, may kahihiyan man sa ginawa mong kasalanan. Huwag kang panghinaan ng loob at lumapit ka kay Jesus dahil hindi ka niya hinuhusgahan. Sometimes, Jesus believes in us more than we believe ourselves. At yun yung paalala sa atin. Mawalan man tayo ng tiwala sa sarili natin, magduda man tayo sa sarili natin, hinding-hindi magbabago ang pagtingin ni Jesus sa atin. Kaya nga kung paanong 3 beses na itinatwa ni Pedro si Jesus,
3 beses din muling nasabi ni Pedro kay Jesus, nalalaman ninyo, Panginoon, iniibig ko kayo. Alam naman talaga ni Jesus ang pagmamahal ni Pedro dahil ang nakikita ni Jesus ay hindi lang yung kasalanang nagawa ni Pedro, kundi yung nilalaman ng kanyang puso. Alam din naman ni Jesus na kapag tayo ay nagkasala, hindi naman nawawala yung pagmamahal natin sa Kanya. Nalilimutan lang natin na mahal natin siya. O nalilibang lang tayo sa mundo. Pero alam naman ng Panginoon that deep in our hearts, we love Him. At itong pagkakataong ito ay binibigay kay Pedro para muli niyang sabihin, iniibig ko po kayo. Another word, another way of saying, forgive me, Lord. Mahal ko naman po talaga kayo. Nakalimot lang ako, nadala ako ng kahinaan ko. And why are we reflecting about all these things? We are preparing for Pentecost. And on Pentecost Day, ibinigay ni Jesus ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad. And what is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the spirit of encouragement. The Holy Spirit is the spirit of courage. The Holy Spirit is the spirit of reconciliation. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng liwanag sa ating kalooban. Ang Espiritu Santo ang nag-aanyaya sa ating magbalik loob kay Jesus. Don't let your self-doubt prevent you from coming to the Lord, seeking for reconciliation. Huwag ninyong hayaan yung pagdududa ninyo sa sarili ang pumigil sa inyong lumapit kay Jesus. Uulitin ko, kahit may pagdududa ka sa sarili mo, kahit natatakot ka na baka hindi ka mapatawad ng Diyos, tandaan mo, ang pangunawa mo ay napakaliit lang kumpara sa pangunawa niya. Naiintindihan niya kung bakit nagawa mo yung mga kasalanan mo. Naiintindihan niya yung kahinaan mo. Kaya huwag kang matakot lumapit sa Kanya. Huwag kang matakot na sa tuwing ikay magsisimba, sariwain mo ang pagmamahal mo sa Kanya. Don't let your self-doubt eat you up. Don't let your sins condemn you. Tandaan mo, ang pinagkaiba lang naman ni Judas at ni Pedro ay ito. Pareho silang nagtatwa sa Panginoon. Pero si Judas, sinukuan niya ang kanyang sarili. Pero si Pedro, hindi niya sinukuan ang kanyang sarili dahil alam niya, hindi siya sinukuan ng awa ng Diyos. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.